everyone to get your Bible, get your pen, get your notebook. Ayan, para makasabay lang kayo. Buksan po ninyo, tandaan ninyo, may screen naman tayo ngayon na pagana natin. Isa na lang ayusin natin. Ayan, salamat po sa buhay ni Kuya Noy. So, last Sunday po, pinag-usapan natin yung mga enemies, yung mga kalaban na kakaaway kung bakit hindi tayo nakapagbigay, kung bakit naadlangan, bakit alam mo naman, di mo naman nagagawa. 3 D yun. Sino po nakakaalala ng 3 D? Okay, number 1 ay doubt. Number 2, discontentment. At number 3, okay, yung debt. Okay, yung utang. Yung pinaka-paborito nating lahat. Okay? Sabi ng iba, nakalusot ako sa number 1 nakalusot ako sa number 2. Yung number 3, parang hindi ako. Okay, so okay lang po yun. Okay? So ang goal naman ng Panginoon, hindi lang tayo paringgan. Ang goal ng Panginoon ay hindi lang tayo basta saktan, kundi turuan tayo. Pag ito ay naturo sa atin, kahit tapos na ang series, matutulungan tayo. And isang araw po, hindi na tayo ang mangungutang, tayo naman ang magpapautang. Hindi na tayong ihiram, tayo naman po ang ihiram. So, pinag-usapan natin yan para matulungan tayo. Kaya nga pa may mga biblical principle, meron tayong principle about stewardship and generosity. Tinuturuan tayo makontento, baka kasi hindi ka na makatulong kasi marami ka pang mga pangarap sa buhay na pang sarili lang pala. Okay? So, yun yung mga ilang tuturo sa atin. And tinuturuan tayo sa mag-manage ng kaperahan natin. Pastor, hindi naman marami. Kahit na nga po, magsimula tayo sa kakaunti. Okay? So, yung pera mo ngayon, ilan yung pera mo ngayon sa bulsa? Ay, wala na, Pastor, nabigay na. Okay? So, kahit 20 pesos, 50 pesos, 100 pesos, so ano yung principle po natin? Lahat ng dumating sa atin, kahit pinakamaunti na blessing, provision, meron po dyan para sa mga nakapaligid sa atin. Meron sa Diyos, meron syempre sa sarili natin. Hindi naman natin iiwan yung sarili. Meron sa pamilya. So, ang problema nagiging yung mismanagement na tinatawag. Nitong nakaraang pong linggo, ay may lumabas po sa Facebook. Hindi ko po alam kung napanood po ninyo to. Maipapakita kong video sa Facebook ngayon pong umaga. So, pakinggan nyo lang po or tingnan nyo lang po kung napanood po ninyo. Related po sa pag-uusapan natin ang video po na ito. Okay, piplay ko po. Okay? So, sino po nakapanood po niyan? Ayun, at least kahit pa napanood yung iba po. So, maganda rin na napakita ko po pala. So, hindi ko masyado alam yung context, pero ayon sa aking pagkakaunawa, ay merong exchange gift siguro, kasi Christmas party na, diba? Sa mga eskwelahan siguro. Ang usapan nila ay 200 pesos. Okay? At ang nabunot ng kanyang anak ay parang wala namang 200 pesos. Nagalit itong nanay. Okay? So, ngayong umaga, hindi para husgahan yung nasa video, kundi unawain natin at makita natin yung kahalagahan ng pinag-uusapan po natin. Kasi ang katotohanan, kahit di naman tayo, dumating din naman tayo dyan, yung naganda ka ng exchange gift, di ba? Bumili ka, pinagandaan mo. Ang nabunot mo, pusporo. Sinong hindi magagalit? Di ba? Pero again, listen. Okay? Pag hindi tayo nagiging maingat at pag wala tayong biblical principle, hindi natin alam, yung mga programa ng mundo, sinasanay tayo mga kapatid, yung fair giving na tinatawag, pag nagbigay ka, ay magbibigay din ako. Parang tunog okay, hindi ko naman dinuhusgahan kasi hindi natin alam yung buong context po noon and we experience also yung ganong kalagayan. Pero, ba't mo yan pinakita, Pastor, ngayong umaga? Mga kapatid, gusto ko pong ipaunawa sa inyo na maraming programa ang mundo na parang tunog tama, mukhang tama, pero tinuturuan tayo na mamuhay labas sa principle ng Biblia. If you're gonna check the Bible, your Bible, mga kapatid, ang Biblia ay unfair giving ang tinuturo po sa atin. Yung binasa na lang kanina, hindi ko po naman alam na John 3:16 ang babasahin po kanina. Mga kapatid, sa totoo lang, fair po ba yon? Tingin po ninyo, yung pagbibigay ni Lord ng kanyang kaisa-isang anak, I believe hindi siya fair, sa totoo lang. Ang biblical giving, unfair po talaga. Ang mundo, tinuturuan tayo, basta pag nagbigay ka, magbigay ako. Kung ano yung ibigay mo, yun din sa akin.
Pero hindi siya biblical, mga kapatid. We understand, si nanay, si ate, alam natin yung ganong pakiramdam. Pero if you're gonna check your Bible, if you're gonna take the biblical principle, ang biblical principle, mga kapatid, ay lamang lagi sa Panginoon. Sa totoo lang. Yung mga nagbigay, naalala po ninyo, yung kapirasong, ano pong term ng Biblia, yung babaeng balo na mamamatay na huling kainan nila noon, si Elias ay pumunta ka doon, may naghahintay na balo doon. Yun yung magpapakain sa'yo. Kung ikaw si Elias, Lord, ba't dito mo naman ako pinadala? Mamamatay na, yung pinatao na kinunik mo sa akin ay wala ring makain. Diba? So, naalala nyo po yung nagbigay, na pinag-usapan natin sa Don't Watch, nagbigay yun na lang yung meron siya, pero binigay lahat. I believe unfair yun, mga kapatid. Kung titingnan mo ang Biblia. Pero tayo po, tinuturuan tayo yung exchange giving. Basta pag nagbigay ka, magabigay ako. Paano pag hindi nagbigay? Paano kung hindi na nagbigay ng sabaw ang iyong kapitbahay? Diba? Ayaw na rin natin. Paano kung hindi ka na narigaluhan ng iyong kapitbahay, ng iyong pinsan, ng iyong kapatid? Diba hindi na rin tayo magabigay? Nung mga nakarang araw po sa bahay, nag-usap-usap po kami, may isang tanong po na nag-raise up sa bahay na ang sabi, dito na po kasi kami kumakain ngayon muna. Kasi bawat mga prito o bawat paggigisa ay nasusuka na yung aking asawa. So nakikikain po kami diyan sa bahay. Then may isang tanong po na nag-raise up nung nakaraang mga araw bago mag-Sunday. Pastor, paano po yung hindi magdadala sa December 28? Makaka-receive din kaya sila? Baka tanong nyo din yan. Baka sa bahay lang na tanong, okay? Paano, pastor, pag yung hindi nagdala? Makakatanggap din kaya sila? Ang sabi ko ay, oo. Sisikapin natin. Alam nyo po ang sagot sa bahay, hindi na rin kami gadala. Yan, ha? Mga tita ng pastor yan. Diba? Mga kamag-anak ng pastor yan. Sabi ko, hindi sa Diyos yung naisip ninyo. Hindi sa Diyos yan. Tingnan nyo po, ha? Hindi sapat ang 2 buwan. Hindi sapat ang araw-araw na pinag-uusapan unless lakaran mo ito, doon palang mabibreak yung grid sa'yo. May kausap po ako, mga kapatid. Imagine, araw-araw natin itong pinag-uusapan, present yan lahat sa Don't Watch, nandito yan sa Sunday service, tapos nag-raise up ng tanong, pastor, paano yung mga hindi nagdala? Makakatanggap sila? Ako po hirap sumagot. Ang puso ko, parang, syempre naman, pipilitin. Okay, dapat. Tapos ang biglang sagot, hindi na rin kami gadala. Okay? Ayan na. Hindi ito patungkol sa kanila, ito patungkol sa atin. Sa totoo lang, lumalabas talaga ang pagiging madamot natin, greed ng tao. Katulad noong yung isang area ng babae, ay naunawaan ko yung isang area. Maganda naman talaga. Kung usapan ninyo ay 200, bumili ka ng 200. Isang bahagi yon. Pero yung isang bahagi, biblically, mga kapatid, yung magpasalamat ka sa Panginoon dahil kaya mong bumili ng 200 pesos, maaring yung isa ay hindi kayang bumili ng 200 pesos. Yun pa lang ay blessing na sa Panginoon. Is that an amen? Mga nasa online, amen po ba? Galit din po ba kayo pag ang usapan na exchange gift ay 200, naka-receive kayo ng hollow blocks? Magkano bang hollow blocks? 14 pesos. Diba? Mga kapatid, related sa pag-uusapan natin na mayroong pamagat na broken alabaster jar. Okay? So, ang ibig sabihin, sacrificial giving. Isang bagay po yung tithing, isang bagay yung ating pledges, ating offering, isang bagay pa yung sacrificial giving. Yung sacrificial giving, mga kapatid, is unfair giving. Yung parang ikaw lang lagi yung nagbibigay, ikaw lagi yung nag-aambag. Pag ang tiningnan mo ay ganun, mga kapatid, isang araw hindi ka na rin magbibigay. Nandiyan po kayo, mga kapatid. Another level of giving, of generosity, itong week na ito. Okay? So, I understand, mga kapatid. I understand po, mga kapatid. Tayong lahat, may ganong pakiramdam. I understand, tayong lahat, dumarating sa ganitong pakiramdam, pero kailangan pong mabasag ang spirit of greed.
Greed po yung nasa likod nun. Mammon yung nasa likod po nun, spirit po yun. So pastor, paano ma-break ang spirit na to? Walang iba, hindi pwedeng i-break lang through prayer and fasting, isang bagay lang yon. Pero mabibreak lang ang spirit na within us, mga kapatid, through releasing, through giving. Kahit anong ganda ng mga ilustrasyon, kahit paghandaan ko pa ng pinakamagandang paghahanda ang aking preaching every single Sunday, kung hindi ka kikilos, kung hindi ka mag-a-apply ng iyong matututunan, hindi mabibreak ang spirit ng greed sa buhay ng isang tao. Magiging, again, ulitin ko yung ating pinag-aralan noong nakaraan, magiging totoo lamang ang salita ng Diyos kung lalakaran mo ito. So, sa December 28, hindi siya exchange gift Sunday. Na magdadala ako ng regalo ko, kailangan makatanggap ako ng regalo ko. Tanggalin niyo yung kaisipan na ganun, mga kapatid. So, ang galing nga po, kasi pinalakad sa atin na merong platform, isang Sunday na i-apply natin ang ating mga natutunan. This is a challenge para sa ating lahat. So, sa ating December 8, yung Thanksgiving Sunday celebration po natin, it's not exchange gift Sunday. Nadadala ka ng regalo mo, tapos nag-expect ka na may matatanggap ka pa rin. Dala mo pa rin ang spirito ng exchange gift nung ikaw elementary. Nagigas yung mga kapatid? Magdala ka o hindi, mga kapatid, i-offer mo lang, maliit, malaki, maganda man yan, o sa bonggang-bongga, nasa sayo mga kapatid, we will just offer something to God that will honor Him sa loob ng isang taon, Panginoon, ito po ay sayo. Okay? Siyempre naman, hindi ito mananatili dito, mabubulok yon. Ang gagawin ng mga tagapanguna sa Sunday po na yon, ibibigay doon sa mga tao. Okay? Without a desire na ikaw ay mabigyan. Kasi sabi ng Biblia, sabi ng gawa, na kinote ni Paul, sasabi daw ni Jesus, pero wala naman sa gospel, ibig sabihin, personal revelation, mas mapalad ang mga nagbibigay kaysa tumatanggap. Sacrificial giving ang tawag doon, mga kapatid. Another level of giving. Ito pong lesson na to, na pag-usapan namin sa Balintawak, doon sa aming accommodation, at grabing nag-confirm sa heart ko, nung binabasa pa lang yung scripture, actually sa Jesus Reign pa lang, dinala ko ni Lord dito. Pero sabi ko, parang ang layo naman sa generosity. Ito ay patungkol sa pagsasakripisyo. Hindi ko naisip nung linggo na yon na merong tinatawag na sacrificial giving. Okay? At nung ito po ay pinag-usapan namin doon sa Balintawak, sa aming accommodation, mga kapatid, it confirms again in my heart na ito po ay balikan. Hiningi ko yung note nito, pinag-aralan ko, at mga kapatid, ito po yung tuturo sa atin ng ating pong Panginoon. Kasi aamin tayo o hindi, mga kapatid, may bahagi sa buhay natin na gusto mo lamang sa'yo. Tinginan nyo nga po ang inyo pong katabi. Okay? Dumating na kayo sa punto ng inyo pong buhay na gusto natin ay lamang ang sa atin. You will give, pero dapat lamang yung sa'yo. Okay? Hindi yan yung pag-uusapan natin. Ang pag-uusapan natin, another level of giving. Another level of generosity. Yung 10%, automatic 10%. Yung pledge, yung offering, it's in the heart. Kung bukal daw sa puso mo, cheerful giving. Yun yun, mga kapatid. Pero itong sacrificial giving, mga kapatid, to the point na walang matitira sa'yo. Ma-offend ka sa lesson na ito. Sa totoo lang. It will hurt you. It will offend you. Kung hindi ayos ang iyong puso sa lesson po na ito. Merong isang babae sa scripture, actually, from all of the gospel, meron ng kwentong ito. Meron sa Mateo, meron sa Mark, meron sa John, meron sa Luke, pero another story. Pero parehas ng kwento. Okay? So yung tatlo, synoptic gospel ang tawag, pare-parehas, in-account ng tatlong author. Yung isa, iba, sa account ni Luke. Okay? So merong isang babae, unahin natin yung isang babae. Ang gustong-gusto ko yung account ni Mark kasi sa account ni Matthew, sa account ni Mark, sa account ni John, ay binuhos yung term, binuhos yung pagkakasulat. Pero sa account ni Mark, mga kapatid, ang sabi ay binasag. It hits me, mga kapatid, kasi pag sinabing binasag, all out, tama po ba? Pag binuhos mo, pwede kang, di ba pag nagbuhos ka ng kape, parang may patira ka ng konti sa'yo, di ba? Sino naka-experience noon? Ako dati noon, pag nagbibenta ng Coke diyan sa tindahan, may bumibili, isasalin sa plastic. Bibili yung mga tao diyan. Para makainom ako ng Coke, bubuhos ko, di ba, sa plastic, titar ako ng konti at inumin ko yung
Ngayon ko lang to ni-reveal. Okay? Pero when you talk about breaking, broken, alabaster jar, walang tira sa'yo mga kapatid, all out, sold out. Merong isang babae na ginawa yun. Binuhos sa ibang account sa ulo hanggang paa, binuhos. Diba? So yun yung pag-uusapan po natin mga kapatid. So and again, sacrificial giving is another level sa ating Christian life. Okay, sa Christian giving. Sacrificial giving is not for lukewarm Christian. Ang sacrificial giving ay hindi para sa mga maligamgam na Kristiyano. Ang sacrificial giving, sometimes it will hurt you. Or again, sabi ko kanina, sometimes may offend you. Sabi ng Marcos, basahin na natin. Chapter 14, verse 3 to 9. Ito yung kinakwento ko. Okay? Again, may account ito kay Mateo, merong account kay John. Pero mas pinili ko yung Marcos kasi nandoon yung word na binasag. Nasa Betania noon si Jesus sa bahay ni Simon na may ketong. Ano daw pong meron? Okay. Habang siya'y kumakain, dumating sino pong dumating? Isang babaeng may dalang isang sisidla ng alabastro. So para siyang base, pitchel, parang gano'n nung unang panahon, nalagayan ng pabango. Okay? Isang babaeng may dalang isang sisidla ng alabastro na puno ng napakamahal na pabango. Ano daw po? Napakamahal. Sabihin nating malakas, napakamahal. Palagay ninyo, magkano yung napakamahal? Okay, tingnan natin. Okay? Mula sa katas ng punong nardo. Okay, kayo lang. Tingnan natin. 1, 2, 3, basa. Okay? So, tingnan natin ba't nagalit. Verse 5. Maaring ipagbili iyon ng mahigit sa 300 salaping pilak. Ilan daw po sana? 300 salaping pilak at maibigay sa mga dukha ang pinagbilan. Principle to ni Jesus. Kung titingnan natin, bakit niya binigay doon sa misyon? Pwede niyang pag-aralin ng kanyang pinsan. Parang mga ganyan. At pinagalitan nila ang babae. 6, kayo lang. 1, 2, 3, basa. 7, sapagkat habang panahoy kasama ninyo ang mga dukha. Parang sabi ni Jesus, okay yun, akin nga galing yung aral na yun. Pero yung mga dukha, nandyan lang yan. Ako kasi, ilang linggo lang sa scripture na yan, mamamatay na siya. Okay? At anumang oras ninyong naisin, ay makakagawa kayo sa kanila ng mabuti. Ngunit ako'y hindi ninyo kasama habang panahon. O kayo lang, 1, 2, 3, basa. Okay, sinasabi ko po kanina. Verse 9, sabay-sabay. 1, 2, 3. Tandaan ninyo, saan man sa mundong, ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito, ipapahayag bilang pag-aalala sa kanya. Ang Marinduque po ba parte ng mundo? Totoo po ba ang sabi na pinag-uusapan natin hanggang ngayon? Okay? So, gaano kahalaga ang talatang ito, kasi may mga kwento sa Biblia na kay Matthew lang, hindi in-account ni Mark. Pero halos ito mga kapatid, almost 3. Itong story na to, 3 account, 3 author, 3 disciple ang nag-account. From Mateo, chapter 26, kung nakakamali, then Mark, then merong John chapter 12. Okay? So gaano kahalaga yung story ito sa principle natin bilang tao? Bakit pastor pinag-uusapan? Bakit pastor in-account yan sa halos lahat ng gospel? Ibig sabihin mga kapatid, this is very essential para lakaran ng mga anak ng Diyos ngayong umaga. Again, sacrificial giving is another level of giving. If hindi handa ang iyong puso, it may offend you, it may hurt you. Hindi ito pwede sa mga lukewarm Christian. Kasi ang lukewarm Christian, basta ako'y nakapagbigay, okay na yon. Yan yung mga lukewarm Christian, basta ako'y nakadalo, okay na yon. Basta sa loob ng isang linggo, sa loob ng isang buwan, nakapagbigay ko kahit papaano. Mga kapatid, another level of principle, malapit nang mamatay ang ating Panginoong Hesus dito, tinuruan tayo kung ano yung dapat nating gawin, lalo pagdating sa pagbibigay. Meron pang story sa Biblia, mga kapatid, nakaparehas halos nito. Merong yung una, ating pinag-uusapan, merong isang babae.
Palagay ninyo, sino yung babae na yon? Pag binasa ninyo, yung binasa nating babae sa John chapter 12, pag magbabasa kayo ng Biblia, kung gusto nyo mas malinaw, basahin nyo sa John. O, tip po yun ha. Kung gusto nyo pong basahin ang Biblia, malabo sa iba, malabo lahat talaga. Pero si John po ang nagsulat ng pinakamalinaw. Sa account ni John sa chapter 12, si Maria, yung babae na nagbuhos ng pabango. Okay, malinaw po ba? May kausap po ba ako? Okay, so magpupundasyon yan sa pag-uusapan natin. Pastor, ano yung isang account na merong ding nagbuhos, okay, doon sa kanyang ulo o sa kanyang paa? Lucas chapter 7. Okay, bago ko ipagpatuloy ang kwento, buksan natin ang Lucas chapter 7 verse 36 hanggang 38. Okay, yung mga nasa online, si Ate Leros, si Ate Jen Angel, si Tita Tess, Kuya Aaron, si Kuya Jay. Buksan ninyo ang inyong Biblia sa Lucas chapter 7 verse 36 hanggang 38. Another story to. Another story, pero kamukhang-kamuka. Okay, hindi siya kasama nung account ni Matthew, yung account ni Mark, account ni John. Another story to na in-account lang ni Lucas na kaparehas. Okay? Nasabi na scripture, inangayahan si Jesus ng isa sa mga Paraseyo upang makasalo niya. Pumunta naman siya sa bahay nito at dumulog sa hapag. O sige po, sunod tayo. Verse 37, sa bayang iyon ay may isang babaeng makasalanan. Sino po yung isang babae? Again, sino po isang babae? Si Maria. Okay, mag-stick tayo dyan ha, magkasundo tayo. Yung unang kwento ko, si Maria. Yung pangalawang babae, sino po? Anong si Martha? Babaeng makasalanan. Hindi pinangalanan, pero ang tindi naman ng pagkasabi ng Bible. Babaeng makasalanan. Nabalitaan niyang kumakain si Jesus, again, magkaibang story to ha, sa bahay ng Paraseyo, kaya ito yung pagkakaparehas, kamukha, nagdala siya ng pabangong nasaan? Sisidlang alabastro. Okay, tingnan natin. Lumapit siya sa likuran ni Jesus sa gawing paanan. Okay, yung isa yata, kung di nagkakamali sa ulo, binuhos, di ba? Umiyak na binasa niya ang kanyang mga luha, ang mga paa ni Jesus. Pinunasan niya ng kanyang sariling buhok. Grabe naman yun, ano? Hinalikan at binuhusan ng pabango ang mga paa nito. Sabihin niyo sa akin kung fair giving ang ginawa nila. Kung nabubuhay na tong dalawang karakter na to, at ihaharap doon sa babaeng nagiiyak at nagkukumahog, nagrereklamo, I believe parang mahihiya itong nakatanggap ng hindi worth it na 200 pesos. Kasi ito, mga kapatid, hindi to fair giving. Unfair to para sa kanila. Kung titingnan natin kung pag-aaralan po natin. So sa madaling salita, kung pagsasamahin mo ang dalawang story, okay, na may account kay Mateo, in-account ni Mark na pinag-uusapan, na may account naman si John, at yung account ni Lucas na ibang istorya ulit. So sa madaling salita, dalawang beses binuhusan ng pabango ang ating Panginoong Yesus. Dalawang beses nagkaroon ng sacrificial giving. So kung i-conclude mo yung ating mga binasa, it will lead you to point number 1. What's the point number 1, Pastor? You cannot define Christianity without talking about sacrificial giving. Point number 1, sa mga nagpipindot. Okay. You cannot define Christianity without talking about sacrificial giving. Ang buhay Kristiyano, mga kapatid, ay pinapakita ng ating Panginoon na ang buhay Kristiyano ay buhay pagsasakripisyo. Una ay sa Kanya at sa mga iba pong mga tao. Sabi ko nga po, hanggat hindi mo na ibibigay ang iyong buhay para sa Diyos, mahihirapan kang magbigay ng iba pang mga bagay sa ibang tao. Is that an amen? O sige, bilisan nyo lang na sulat po ninyo. Okay? Ulitin ko po yung tanong. Magsabi ng amen kung naniniwala po kayo. Hanggat hindi mo na ibibigay ang iyong buhay para sa Diyos, mahihirapan kang magbigay para sa iba. Sabi mo nga sa iyong katabi, amen ba? Ano pong sagot, mga kapatid? Ito pong si Maria, mga kapatid, grabe ang kanyang pagsasakripisyo. Grabe ang giving na kanyang ibinigay. Again, ang sabi ng ibang version, ibinuhos. Pero kay Mark, siguro, mas
Mas nakita niya, hindi ko po alam kung paano sila nagsulat. Kada tao kasi iba-iba ng listener. Si Mateo, ibang listener. Si Mark, ibang listener. Si Luke, ibang listener. Si John, ibang listener. Pero, nag-catch ng aking attention, mga kapatid, na to the point na basagin niya yung sabi ng scripture ay napakamahal. Mag-isip nga po kayo ng bagay ngayong umaga sa inyong personal na napakamahal. O, hindi yung katabi mo, alam kong mahal mo yan, okay? Pero bagay ang ating usapan, okay? Naiya pang tumingin si Ate Nalyn kay Kuya Junel, okay? Alam ko naman na mahal mo yan, pero hindi si Kuya Junel ang ating usapan ngayon. Mag-isip kayo ng bagay ngayon, personally sa inyo, na napakamahal. Naisip na po kayo? Willing po ba kayong basagin yan sa paanan ni Jesus at isurrender yan? Ano pong sagot? Tinanong ko yung aking asawa nung tinatapos ko ito. Mag-isip ka nga ng bagay sa'yo na mahalaga, yung mahal talaga, yung sa value. Sabi ko, wag mo na akong banggitin, alam kong mahal mo ako. Okay? Yung bagay lang. Siyempre, maliban sa Diyos yun, hindi naman bagay. Sabi niya ay MacBook. Okay, yung laptop niya. May halaga. Sabi ko, pwede ko bang hiramin yan sa Sunday tapos basagin ko sa para illustration ko? Ay, ayaw daw. Kung i-check niyo yung scripture, mga kapatid, aralin niyo, mga kapatid, ang halaga po nung alabastro, nung pabango na yon, $30,000 to $54,000. Hindi niyo ma-appreciate dollar kasi eh. I-times natin sa 55. 54,000 times 55 equals 2,970,000 ang halaga nung pabango na binasag sa paanan ni Jesus. Kaya pala, listen, aalma talaga yung mga tao sa paligid. Unwise siya kung tutusin sa pagtingin ng tao, sa pananaw ng tao, bakit mo yan binasag? Talagang, kung ikaw nandun, talagang parang, sabi ko nga hindi ito sa mga lukewarm Christian kasi yung mga nag-iinit talaga, yung mga nakaunawa at naka-encounter talaga sa Panginoon, extreme talaga mga kapatid, all out talaga. Kaya yung mga nag-aapoy sa Panginoon, hindi maunawaan ng mga malamig sa Panginoon. Sa totoo lang. Yan yung katotohanan. Kaya nung nandun sa senaryo, hindi talaga mauunawaan ng mga even disciple pa nga sabi ng ibang account, sabi sa John, ang nagreklamo ay sino? Si Judas. Okay, kasi alam natin yung motibo. So, parang hindi naman talaga wise. Okay, halimbawa, 2,970,000, pastor, ibigay natin sa misyon. Maaring may aalma sa inyo, pastor, may mission ka, yung kisame natin, hindi pa nga tapos eh. Diba? Pwede niyong isipin yun eh. Oh, pastor, bakit natin ibibigay sa iba yan? Dapat dito natin ipagawa natin ang ating mga pader. Pero again, sino po yung babae na nagbasag ng alabastro? Again, sino po? Okay, hindi muna. Yung una muna, si Maria. Okay? Sino ba si Maria? Si Maria, yung nakikinig sa paanan ni Jesus, nung si Jesus ay pumunta, nagturo kay na Maria at Martha. Okay? Si Maria din, yung nagtampo, nung hindi dumating agad, si Jesus, dahil patay ang kanyang kapatid na sino? Si Lazaro. Actually, ang unang tumakbot tumingin na nandiyan na si Jesus, si Martha. Nagmumukmuk tong si Maria. So, I therefore conclude, mga kapatid, ganun na lamang ang kanyang desire na magkaroon ng pagsasakripisyo, ng sacrificial giving, kasi bakit, mga kapatid, si Maria ay may karanasan kay Jesus. Unless wala kang karanasan, outside the context of relationship, hindi ka talaga magsasakripisyo sa ating pong Panginoon. Kung ikaw yung kapatid, na nandoon na yung iyong kapatid sa libingan, nangangamoy na may balot ng mga tela, at nakita mismo ng iyong mga mata na binuhay ng Panginoon, mga kapatid, kahit doble pa yan, kaya mong magsakripisyo para sa Diyos. Bakit? May karanasan ka kay Jesus. Lahat ng mahihirapang magbigay dahil walang karanasan kay Jesus. Period. Masakit yan. Ang sakit niyan. Lahat ng palaging may question sa pagbibigay, lahat ng laging na-offend sa pagbibigay dahil walang totoong karanasan kay Jesus.
Pero ang isang taong nakaranas sa ating Panginoong Yesus, mga kapatid, ang point of view natin ay sakripisyo. Pero mga kapatid, sa mga taong nakaranas ng kapangyarihan ng mimala ng ating Panginoong Yesus, ang point of view niya, mga kapatid, pagbabalik lamang ito. Nagigets niyo mga kapatid? Halimbawa, ang point of view ng mga anak, grabe ang pagsasakripisyo ng aking tatay. Pero pag tinignan mo yung point of view ni tatay, hindi siya nagsasakripisyo. Mahal niya lang ang kanyang anak. Nakita niyo mga kapatid? Labas sa context ng relationship, you cannot sacrifice to God. Labas mga kapatid sa relasyon sa Panginoon, sa karanasan sa Panginoon, you will always question giving. You will always question yung ating ginagawa mga kapatid. But itong si Maria, may karanasan kasi kay Lord. Patay na ang kanyang kapatid. Nangangamoy na ang kanyang kapatid. Late kuno sa panahon natin, sa pagtingin natin si Jesus, bakit ngayon ka lang? Hindi sana'y buhay pa ang aking kapatid. Pero ang sabi ni Jesus, natutulog lamang siya. Lazaro, Lazaro. Anong sabi? Lumabas ka. Hindi mabuhay. Tingnan nyo Lazaro, Lazaro, comfort, lumabas ka. Kung patay, dapat ang declaration ay mabuhay, kasi sa heart ni Jesus, mga kapatid, sa kanyang pagtingin, hindi patay si Lazaro. Again, outside the context of relationship, you cannot sacrifice to God. Kaya ang dami nating question, ang dami nating mga tanong, minsan we are offended sa mga bagay po na ito. Unless you have relationship doon sa pagsasakripisyon po ninyo. Mga tatay, willing po ba kayo na magpatay ng 3 baka kapag ang anak ninyo ang ikakasal? Mga tatay, si Rebecca, kaya po ba? Diba? Pero kung ikakasal ay yung kapitbahay nyo lang, di kayo magpapatay ng 3 baka. Nagigets niyo mga kapatid? Yung principle, yung punto nito? Kasi bakit? May relasyon. May karanasan. Diba? So hilingin natin sa Panginoon na bukod sa pagpalain tayo ng Panginoon, ang una nating prayer, Panginoon, nais kitang maranasan. Kasi pag naranasan mo ang Panginoon, hindi mabigat sa iyo ang pagsasakripisyo. Pag may karanasan ka sa Panginoon, hindi mo nga titinan na sakripisyo eh. Ang sabi kanina sa giving natin, out of love, hindi out of fear or out of obligation. Ang mga ginagawa po natin, mga kapatid. Yung pangalawang babae, sino po yung pangalawang babae? Babaeng makasalanan. I believe, dumating siya sa punto ng kanya pong buhay, nakita niya at naranasan niya, grabe akong makasalanan. Nung nabalitaan niyang si Jesus ay nandoon sa isang bahay, pumunta siya. Dala-dala niya ang alabastro, ang puno ng mamahaling pabango, pumunta sa likod ni Jesus. At yung kanyang luha. Diba? Ang sabi ng mga Pariseo nandoon, hindi ba aware si Jesus na makasalanan yung nasa kanya? Ano pong sabi ni Jesus? Tumagot siya sa isang parabola. Diba? Merong 2 may utang. Yung isa ay 50, yung isa ay 500. Pare silang pinatawad. Sabi ni Jesus, sa tingin mo, sabi doon sa Pariseo, sino ang magre-respond ng mas magalak sa kanilang 2? Yung pinatawad sa 50, yung pinatawad sa 500. Palagay po ninyo. Yung pinatawad sa 500. Bakit? Naunawaan nung makasalanan na ako ay marumi, ako ay makasalanan, hindi ko kaya, kailangan ko ng tagapagligtas. Ang sabi ni Jesus doon sa mga Pariseo, kayong hindi nyo malang ako hinugasan ng paa. Ito, luha ng babae. Nabasa nyo yung scripture, mga kapatid, hindi ko na nilagay dyan. Wow. So, marami sa atin, pag wala talaga tayong realization, walang genuine repentance, mga kapatid, and outside sa relationship sa Panginoon, palaging kabigatan ang ating mararamdaman. But, if you're in the relationship sa ating Panginoon, pag naunawaan mo na ako ay pinatawad lang din, mga kapatid, palagi kang excited na magsakripisyo sa Panginoon. It's not about money. Hindi ito patungkol sa money. Ang pundasyon ng ating pagbibigay ay yung binasa kanina, yung John chapter 3, verse 16. Sino pang hindi nakakasaulo po nito? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Isa na lang to, binigay pa rin. Lahat ng mananampalataya sa Kanya ay hindi na mapapahamak, kundi magkaroon na ng buhay na walang hanggan. Hallelujah.
So what is our prayer, Pastor? Our prayer ay hindi muna pagpalain ni Lord. Ang ating panalangin, sa iyong sariling kwarto, maranasan mo muna si Lord. Hindi mo kailangang i-command. Hindi mo kailangang paringgan. Hindi mo kailangan ng mga devotion na patungkol dito. If you personally encounter God, pag meron kang personal na karanasan sa ating pong Panginoon, magkukumahog kang ibigay ang meron sa iyo. Hindi yan lang pera yan. Buhay. Kaya sabi ko nga po, ang pundasyon ng pagbibigay ay hindi pera, kundi buhay. Ano sabi ni Pablo doon sa mga taga-Macedonia? Nagpapasalamat siya kasi ang ginawa nila ay binigay nila una ang kanilang sarili sa Panginoon. That's the secret, mga kapatid. Unless you give your life to God, you surrender your life to God, hindi mo kayang magsakripisyo sa ating pong Panginoon. Kaya kabigatan lahat. Pag ministeryo na lang, it's all about ministry na lang, obligation na lang, mabigat po ang paglingkuran ng Panginoon, sa totoo lang. Mapagod paglingkuran ng Panginoon. Burn out ang aabutin ng mga naglilingkod sa Panginoon kung naglilingkod ka outside sa relasyon sa ating pong Panginoon. So ngayong umaga, what is our prayer? Lord, nais kitang maranasan. Sabi ko sa mga taga-Pateros, Panginoon, uwawin po ninyo kami. Panginoon, uwawin po ninyo ako. Kasi labas sa kauwawan, hindi mo talaga hanapin si Lord. Kung ano yung gusto mong kainin, kasi nagugutom ka doon. Kung ano yung gusto mo, yung desire mo, kasi meron kang may cravings ka doon. Unless, mga kapatid, mao tayo sa ating pong Panginoon, hindi talaga tayo lalapit sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Ano ang kaya mong isuko sa ating pong Panginoon? Ano ang kaya mo? Kahit ba worth of 2,970,000? Tingnan niyo po, nakapansin ba kayo dun sa dalawang babae na nagbasag ng alabastro? Nakaramdam man lang ba kayo when you reading this scripture? Balikan niyo mamaya. Makakaramdam kaya kayo ng bigat dun sa dalawang babae? Palagay ninyo. Parang wala, ano? Parang ang bilis sa kanilang basagin. Parang ang bilis sa kanilang gawin yung mahal na yon. Imagine, 2 million to. Sa panahon natin ngayon. Okay? Sa panahon nila, isang taong sweldo. Sa kanila. Sa atin, sa panahon natin ngayon, 2 million. Malaki po ba ang 2 million? Pwede na makagawa ng bahay ang 2 million? Paano kung may dealing si Lord, isurrender mo yan. Huwag ka munang gumawa ng bahay. Amen pa rin? Wala na. Okay? Hirap, mga kapatid, sa totoo lang. Pero again, our topic for today is another level of generosity. Hindi ko to sinasabi dahil patapos na or ako yung pastor. No, mga kapatid, before pa, and wala akong planong ituro po ito, when I received in Jesus' reign this lesson, and in Balintawak sa aming accommodation, sinabi ko sa team, sisikapin kong aralin ito, ipangaral na may katapangan para maturo talaga po sa atin. Maaring nakapagbigay ka na, maaring you are faithful sa tithes, pero again, the sacrificial giving is another level of generosity. Magagawa mo lamang ito kapag sold out ka sa Panginoon. Magagawa mo lamang ito kapag all out ka sa ating pong Panginoon. Kapag ayos ang iyong personal na relasyon sa Panginoon. Sabi mo sa iyong katabi, tapikin mo sa balikat, kaya natin to. Magagawa natin to. Amen? Hallelujah. And I believe, hindi lamang ito usapang sakripisyo. Nung ginawa ng babaeng ito, mga kapatid, sunod na pag-uusapan natin, may dala-dala siyang matibay na pananampalataya. Pag binuhos mo kasi, sa kalagitnaan, pwede mo pang, kasi mga kapatid, pag binubuhos mo yung termos at mag-iinit ka, magpapaligam-gam ka ng ililigo mo, pwede mo pang itira yung kalahati kasi magkakapi ka pa. Pero pag binasag mo, may dala kang pananampalataya na kahit anong mangyari, ito ay para doon sa tao na ginagawa ko. So sometimes, again, yung ating pinag-uusapan, we are playing safe. Ibibigay ko muna yung kalahati. Yung kalahati hindi muna. Di ba, yung mga ganyan tayo? Okay? Magbibigay ako ng mga anak ng baboy pag hindi namatay yung tatlo.
ay namatay yung apat, ay lalong di ka magabigay. Di ba? Ay mga ganyan tayong karanasan. We are not sold out. We are not all out. Kasi bakit? Kakibat nun yung pananampalataya. I believe ang tinding pananampalataya nitong dalawa. Una si Maria, na binasag niya yung alabastro sa paanan or sa ulo ng ating Panginoon. All out, lahat. Ang sabi ng Scripture, at umabong, sumimoy, nangamoy, at nagtaka yung mga tao. Kasi nga parang unwise. Alam niyo po mga kapatid, malalaman mo na nagsasakripisyo ka na para sa Diyos, may mga taong ko-question na sa'yo, kamag-anak mo pa. Ulitin ko, malalaman mo na ikaw ay nagsasakripisyo na sa ating Panginoon, may mga ku-question na sa'yo sa ginagawa mong tama. May mga magtatanong na sa'yo sa, alam mo namang tama, pero bakit kina-question po nila? You are sacrificing to God already. Hallelujah. Again, when we experience His love and His grace, yung sakripisyo sa tingin nila, pagmamahal sa atin. Kapag naranasan mo ang kabutihan ng Panginoon, ang turing nila, grabe naman magsakripisyo si pastor, grabe naman magsakripisyo si brother. Pero kung tatanungin mo yung tao, hindi out of sacrifice, out of love niya ginagawa. Tanungin niyo yung mga tatay. Ang tingin natin, grabe si tatay, grabe sakripisyo. Pero pag tinanong mo yung tatay, hindi ito sakripisyo sa akin anak, mahal kasi kita. Nagre-reklamo ba ang tatay kung bakit siya magtatrabaho araw-araw? Hindi. Ang tingin natin mga anak, grabe ang sipag ni tatay. Pero pag tinignan mo yung mga tatay sa point of view nila, dapat ko talaga tong gawin. Dahil mahal ko kayo. I am a provider. Magiging bigat palagi sa atin pag hindi maayos ang ating relasyon sa ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating pong Panginoon. Sacrificial giving will always be misunderstood by others. Again, yung sinasabi ko po kanina. Malaking halaga, pwede mo nang pag-aralin yung mga pinsan mo, pwede mo itong ibigay dito, pwede ka magsimula ng business, hindi nila maunawaan bakit mo yun ginawa. Okay? Pero again, palatandaan yan na you are already sacrificing it para sa ating pong Panginoon. At panghuling bagay doon sa point number 1 natin, hindi tatanggihan ni Lord ang mga taong gumagawa sa Kanya ng pagsasakripisyo. Tandaan mo to. Hindi tatanggihan ni Lord bukod sa pagpapakumbaba, hindi niya tatanggihan ang mga taong nakitaan niya ng pagsasakripisyo para sa Kanya. Yung balo, na yun na lang yung meron siya. Ibinigay niya lahat para sa Panginoon. Yung isang byuda sa Old Testament, kay Elias, yun na lang yung meron siya. Pero niluto at pinakain niya si Elias. Yun na lang yung meron siya. Pero mga kapatid, pinagsimulan ito ng maraming pagpapala. That's number 1, mga kapatid. We cannot define Christianity without talking about sacrificial giving. Sino pa mga Kristiyano ngayon pong umaga? Magsasakripisyo ka talaga. Okay? Tapikin mo ulit yung katabi mo, magsasakripisyo ka talaga. Hindi pwede. Okay? Kung lukewarm Christian ka, siguro. Pero kung ikaw ay totoong Kristiyano, nag-iinit ka sa paglilingkod, meron at meron kang i-give up, meron kang babasagin. Okay? Sino po yung willing magbasag sa paanan ni Jesus? Wala na. Okay? Alam niyo po yung ipapabasag ni Lord, yung mahirap sa'yo. Yung napakahalaga sa'yo. Yung pinapalaga, yung hindi mo kayang mawala. Yung mabangong mabango sa pang-amoy mo. Iyan ang ipapabasag ng Panginoon sa'yo. Hindi ka nagsasakripisyo pag hindi ka nasasaktan. Ulitin ko. Hindi ka pa nagsasakripisyo kapag wala pang sakit. Pag wala pang sugat. Anong tawag dyan? Charity yan, foundation yan. Pero yung sakripisyo, palaging may hurt, may sakit. Palaging may sugat, mga kapatid. That's point number 1. Number 2, sacrificial giving brings eternal impact. Sacrificial giving brings eternal impact. Again, sa iba, mamahaling pabango. Okay? Sa mga all out, sa mga nakaranas ng pag-ibig ng ating pong Panginoon, hindi nila alam, even tayo, hindi natin alam, na may bahagi pala to sa eternal, sa pangbuhay na walang hanggan. Ano sabi ng scripture, mga kapatid? Yung mga mahihirap, matutulungan nyo pa yan. Ako, hindi ako magtatagal. At isa pa, inihanda niya ang aking katawan
'Di ba? Sa aking pagkamatay. Kasi ilang linggo na lang at ipapako na sa krus ang ating pong Panginoon. Not knowing si Maria, yung kanyang ginagawa, may impact pala. Eternally, mga kapatid. So listen to this. Sino po nakaabot ng simbahan dyan sa kabila? Yung maliit, kapitbahay ng kwarto dyan, ng bahay namin. Taas po ang kamay. Ayan. Nalaman nyo rin po ba na ang offering natin doon ay 7 pesos? 14 pesos? 33 pesos? Nabasa ko sa record ni Tito Guard. Sino pa nakakalala kay Tito Guard? Okay? So dapat may mga asawa na kayo, ha? Okay? Anong ibig sabihin, mga kapatid? Wala kang desire, wala kang kaisipan na yung ginagawang mang pagbabigay ay isang araw magkakaroon ng impact na pwede makabot even sa pateros. Ang desire mo lang magkaloob kay Lord. 7 pesos, 14 pesos, 33 pesos, mga kapatid. Wala kang ibang desire, wala kang ibang kaisipan. Pero hindi mo alam, yung ginagawang pagbibigay doon, pwede makapag-raise up ng mga pastor ngayon. Nagets yung mga kapatid? So ganun din, mga kapatid ko. Yung ginagawa nating pagbibigay, yung ginagawa nating pagsasakripisyo, hindi mo alam, pwede itong abot someday ng Canada. VIJNMM Canada. Posible yan, mga kapatid. VIJNMM Iraq. Sinong gusto sa Iraq? Wala tayong ganong desire. Parang imposible yan. Pero hindi nga alam ni Maria yan eh. Na ganon yung kamatayan ng ating pong Panginoong Yesus. Ang gusto niya lang, i-honor yung kanyang naranasan. Pero hindi niya alam, merong eternal impact ang kanyang ginawa. Paghahanda pala sa kamatayan. Isa sa pinakamalagang event sa buhay ni Jesus, ang kamatayan. Bahagi. Sino? Si Maria. Hindi mo alam. Kala mo lang 15 pesos, 50 pesos lang naman to, pastor. Hindi mo alam. Patay ka na, yung iyong ginawa, abot pa ng Australia. Nakita niyo, mga kapatid? Wala na tayo, dahil nagbigay tayo sa ating pong Panginoon, may impact pa rin kahit wala na po tayo. Sino po nakakaunawa ng mensahe ng ating pong Panginoon? So hindi yan pera lang. May connection yan eternally yung ating pong mga ginagawa. Hallelujah. So ang isip natin, wala lang to, pastor. Dahil sinabi mo lang, pastor, hindi po. When you give to God, especially ang sacrificial giving, yung nasaktan ka talaga, yung may na-offense sa ginawa mo, yung di naunawaan, meron niyang eternal impact. Yung inyong binigay last Sunday, yung mga nakaraang pang Sunday, nakaabot, nakapagbigay ang church, pampangdagdag pamasahe. Ngayon po, may 2 bahay na nagbukas sa Pateros na Bible study. Hindi natin alam yun. Na isang araw, may mga taga-Pateros naman na pupunta dito, magbubukas naman ng gawain. Naalala nyo, taga saan po yung nagbukas ng gawain sa Duyay? Taga Tarlac. Hindi ko naman plano ng aking maging asawa ay taga saan? Taga Tarlac. So nagagamit tayo sa Tarlac. Balikan lang, mga kapatid. Nandyan po kayo? Kasi nagtatanim tayo eternally. Hindi ito physical, mga kapatid. So sabihin mo sa iyong sarili, hindi ako magsasawang magbigay sa Panginoon. Hindi ako magsasawang magsakripisyo para sa Panginoon. Tapansin niyo po, mga kapatid, there's a unexplainable joy when you sacrifice it para sa Panginoon. Yung ilustrasyon natin, ang masaya talaga si Rainiel. Physically, literally. Pero ang nakareceive talaga ng pagpapala, yung nagbigay kay Rainiel. Kita niyo, mga kapatid? So yun yung gusto kong puntuin ngayon pong umaga sa bawat isa po sa atin. May kakaibang kagalakan, may kakaibang lakas. Pastor, bakit parang hindi ko po nararanasan yan? Baka hindi ka pa nagsasakripisyo sa Panginoon. Sino po yung nakaranas ng kakaibang kagalakan nung ikaw ay tumulong, ikaw ay nagbigay, ikaw ay naging pagpapala? Parang hindi mo ma-explain. Yung wala ka na, pero binigay mo pa rin. Sabi nung kapitbahay mong hindi Kristiyano, nababaliw na talaga ito. Tapos mamaya, magpipray na bigyan siya ni Lord. Meron siya, tapos binigay. Hindi mo maunawaan yung tao na yun kung hanggat wala ka sa kalagayan ng tao na yun. Again, palakpakan natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah. Kaya kung ang iyong ginagawa ngayong pagbibigay, pagsasakripisyo, galaw, ay may kaugnayan sa kaharian ng langit at gobyerno ng langit,
hindi ka nagsasayang. Ulitin ko ha, kung ang iyong galaw ngayon ay may kaugnayan sa gobyerno ng langit, sa kaharian ng langit, hindi ka po nagsasayang. Nagtatanim ka. Na isang araw, ito naman po ay tutubo. Hindi man ikaw ang makinabang, hindi man ikaw ang mag-ani, may mga susunod sa iyo. May mga susunod sa barangay na ito. May susunod sa probinsyang ito. Isang araw, tatayo ang ministeryo dahil sa mga taong willing magsakripisyo para sa gawain ng ating Panginoon. Panguling bagay, before we pray and before we sing a song and worship to God. Pangatlo, your sacrificial giving builds your legacy. Number 3, pakisulat ng mabilis, your sacrificial giving builds your legacy. Ano pong sabi dun sa huling mga scripture, mga kapatid? Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita, ang ginawa ng babaeng ito ay ipapahayag bilang pag-alaala sa kaniya. Again, ang Pilipinas po ba ay bahagi ng mundong ito? Pinag-uusapan ba natin yung ginawa ng babae? Ginawa po ni Maria. Yes. Okay? I believe walang kaisipan si Maria na gagawin ko to. Para pag ginawa ko, pag-uusapan ako sa duyay. Wala siyang ganung kaisipan, mga kapatid. Pero hindi niya alam yung kanyang pagsisikripisyong ginawa, yung kanyang sacrificial giving, yung pagbasag niya ng alabastro, mga kapatid, yung pabango na yon, ay tatatak hanggang sa mga susunod na generation. 83 provinces, mga kapatid, noong November 30, pinag-usapan ang talatang ito. Totoo bang scripture, mga kapatid? Totoo ba ang salita ng ating pong Panginoon? Nangyayari ba ang salita ng ating pong Panginoon? Patunay, mga kapatid, basahin ko pong ulit. Tandaan ninyo, saan man sa buong mundo, ipangaral ang magandang balita. Bagay po ang Marinduque, bagay ang duyay. Ang ginawa ng babaeng ito, ano po yung ginawa? Nagbasag ng alabastro sa panan ni Jesus. Ay ipapahayag bilang, ano daw po, pag-alaala sa Kanya. Again, sino pong naniniwala na totoo ang salita ng Diyos? Sino pong naniniwala na nangyayari ang salita ng Diyos? Hallelujah. Kailangan mong lakaran ang salita ng ating pong Panginoon. Labas sa sakripisyo, you cannot build your legacy. Hindi pwedeng magkaroon ng legasiya yung mga hayahay. Ulitin ko po, hindi pwedeng magkaroon ng legasiya yung mga walang ginagawa. Hindi pwedeng makapag-build na magandang legasiya yung mga playing safe. Si Jose Rizal, mga kapatid, natatandaan pa rin natin hanggang ngayon. Ano po siya? Pambansang bayani, kahit sino alam po yan. Kasi bakit? Nagsakripisyo ang makipagdigma gamit ang panunulat, pagsulat. Yung Charlie Kirk na taga-Amerika, sino po nakaalala, na binaril sa campus. Nagsishare ng gospel, mga kapatid, sa loob ng campus. Huwag na tayong lumayo. Si Jesus Christ, kailangan ng kamatayan. Hanggang ngayon, pinag-uusapan po natin. Nandyan po kayo? You want legacy? Hindi yun yung isipin mo. Na gusto kong magkaroon ng legasiya. Gusto kong ganun. Hindi, mga kapatid. Ang isipin mo lang, you will sacrifice para sa ating pong Panginoon. And susunod, na pag-uusapan. Hindi ang goal pag-usapan tayo. Ang goal ay pag-usapan si Kristo, mga kapatid. Pero hindi mo yan maitatanggi. Hindi mo yan maipagdadamot, mga kapatid. Kapag nagsakripisyo ka ng isang bagay, i-honor ka ng mga tao. Higit sa lahat, i-honor ka ng ating pong Panginoon. Yun yung pinaka-the best na i-honor tayo ng ating pong Panginoon. Labas sa sakripisyo, hindi mangyayari mga bagay po na to, mga kapatid. Hallelujah. Hayahay, playing safe, hindi ka extreme, walang sakit, walang pain, hindi ka offended, baka nasa kwarto ka lang. Okay? Pero kung gusto mo, i-honor ang ating pong Panginoon, again, hurt is always present. Sinong gustong masaktan? Pero bahagi eh, kahit ayaw mo eh. Giving is visible. You want legacy? Hindi mo pwedeng tanggalin ang releasing. Laging emphasize ang releasing rather than receiving, mga kapatid. Offense is obvious.
Hallelujah. Disappointment is always there. Pero ito po yung giving, ito yung buhay na ino-honor ng ating pong Panginoon. Bago ko tapusin, merong isang questioning iniwan si Lord sa akin na tinanong ko ulit sa aking asawa. Napansin niyo po ba? Tingin po kayo dito. Na halos lahat ng ginamit ni Lord for generosity and sacrifices, ano pong kasarian? Tanong, naisip niyo po? Nag-gets niyo po agad ano? From doon sa nagbigay ng lahat, walang tinira, doon sa boteng langis, babae pa rin yun. Doon sa harina, babae pa rin. Itong dalawa, ano pong kasarian ng dalawa? Babae pa rin. So tulungan nyo nga po ako. Bakit ang laging ginagamit ni Lord pagpatungkol sa generosity at patungkol sa pagsasakripisyo? Sino po yung naiwan dun sa cross? Babae. Nakita nyo? Nagtakbuhan lahat ng mga disciple. Ang naiwan, babae. Sacrifice. This is the question. Bakit kaya babae? Una, ang sagot ko sa aking asawa, kapag ang babae, mga kapatid, ay nag-decide sa pamilya na maging generous po sila, mga kapatid, yung lalaki magsasubmit. Nagets pa ninyo, mga kapatid? Pansinin po ninyo, kahit gustong magbigay ng lalaki, pag humindi si babae, makapagbigay ka, pero pilit na. Pero pansinin ninyo, mga kapatid, pag ang nagdesisyon na yung babae, wala namang masyadong question sa lalaki. Sa babae ang maraming question. Mga babae, mga nanay, pag naging buhay nyo to, dadalo ito sa inyong mga anak. Pangalawang bagay, sabi ko sa asawa ko, meron pa love. Binigay uli ni Lord. Dahil ang babae, bukod sa Diyos, ang matinding sakripisyo na nararanasan. Buntis ang aking asawa. Ramdam ko, mga kapatid, sa pagsusuka, mga paglilihi. Buntis pa lang to. Paano pag pinanganak ito? Nagbabasa ako, alam niyo po, kahit ako'y lalaki, nasa page ako ng babaeng mga nanganganak. Nagbabasa-basa ako doon. Ang sabi, wala nang ibang sakit pang daranasin sa sakit ng panganganak. Tama po ba, mga nanay? Papalakihin mo, ayaw mong padapuan sa langaw, tapos sasagutan ka. Kaya pala sabi ni Tita Annalyn, ang sakit pag sumagot yung mga anak namin, ramdam namin. Pangalawang bagay, bukod sa Diyos, I believe, ang isa sa matinding may sakripisyo ngayon, kung gaano karami ang ating populasyon, ganon karami ang naglihi, ganon karami ang nagsuka, ganon karami ang nagtiis ng kanilang pakiramdam, just to carry the burden. Mga babae, listen to this. You carry the next generation. Dala-dala mo ang susunod na henerasyon, mga kananayan. Nung nasa kalagitnaan akong realization, sabi ko, grabe ang mga nanay. I salute, I appreciate ang mga kababaihan. Grabe ang iyong dinala. I appreciate yung mga nauna. Kasi, grabe. You carry the next generation that we have. Mga kananayan, mga kababaihan, huwag po kayong tumigil na magsakripisyo sa inyong pamilya. Mga nanay, huwag niyo pong pigilan na maging generous para sa inyong pamilya. Ino-honor ni Lord ang inyong pagsasakripisyo sa mga oras po na ito. Kung kinaya ni na Maria, kinaya ng mga babae na natira doon sa cross, ayaw na ng mga disipulo, nag-uwian na sila. Pero ang natira, mga babae. Mga kananayan, God is talking to you right now. God honors your sacrifice. You carry the next generation. Mga kabataang babae, tanggapin mo ng seryoso ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga. Hindi ka lang basta babae. You carry the next generation. Kailangan ng generasyong ito ang iyong sakripisyo. Huwag kang umayaw.
Huwag kang tumigil. Huwag kang magpatalo sa anumang mga salita sa paligid. Gagamitin ka ng ating Panginoon. Papalakasin ka ng ating Panginoon. Yung dala-dala mo ngayon sa mga susunod na henerasyon, mga kapatid, pwedeng gamitin pa sa marami pang panahon at maraming pagkakataon dahil nagtiyaga ka, dahil nagsakripisyo ka. Hallelujah. I-honor natin ang lahat ng mga kababaihan. Palakpakan natin ang ating pong Panginoon. I-honor natin ang mga pamilya. Palakpakan natin pong Panginoon. Tayong lahat ay tumayo ngayong umaga. Hallelujah. Dali-dali mong itaas ang iyong kamay bilang, again, pagsasakripisyo mo sa ating pong Panginoon. Dali-dali mong itaas ang iyong mga kamay bilang pagpapakumbaba mo sa ating Panginoon. And we will sing the song. We will just declare this prophetic song. Hallelujah. Merong aabong na para bang isang pabango. Hallelujah. Thank you, Jesus. Yung ating buhay, yung ating lakas, ibibigay natin sa ating Panginoon. Mga kababaihan, kung merong malakas umawit, ikaw yun ngayong umaga. Hallelujah. May unang nagsakripisyo, hindi nawawalan ng kabuluhan. Hallelujah. Mga nanay, kung merong malakas umiyak ngayong umaga, just cry out to God. Just cry out to the Lord. Just worship the King of Kings right now. Hallelujah. Ang ating mga buhay, ang ating lakas, hallelujah, ang ating pagtsatsaga ay hindi nawawalan ng kabuluhan sa harap ng ating Panginoon. God honors your sacrifice. God honors your generosity. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. We worship you, God. Worship you, Lord. Can I sing this song? You can just read the lyrics. Kung hindi mo alam mo yung awit, just read the lyrics. Habang nakataas ang iyong mga kamay, just worship the King of Kings. A hidden treasure veiled but key your love. Muli mong alalahanin ang katapatan ng Diyos sa iyo bilang tao. Time worth the worshiping, it's only just to start. Here it is, my every waking. Magbanggit ka ng pasasalamat sa ating Panginoon. The minutes, hours, the years of endless. Appreciate His goodness. Appreciate His faithfulness. Thank you, Jesus. You're a lifetime worth of worshiping. It's only just to start. Let it rise like incense. My whole life a fragrance. Every ounce here broken at your feet. Lahat ng tinig. Hallelujah. Every breath is an offering. My heart cries, these lungs sing over you, my worthy King. Every voice into heaven. Sabay-sabay nating tiklara. Let it rise like incense. My whole life a fragrance. Every ounce here broken at your feet. Every breath is my offering. My heart cries, these lungs sing over you. Yes, God. My worthy Open your lips and worship the King of Kings. They can shout. So let it rise like incense. My whole life Feel the presence of a God. fragrance. Every ounce here broken at your feet. Every breath is my offering. Yes, God. My heart cries, this love Shout the sing truth for now. you, my Every worthy voice. King of Kings. Iparinig natin sa So let kalangitan. it rise like incense. My whole life a fragrance. Every ounce here broken at your feet. Every breath Yes, God. my offering. Sacrifices to God. Surrender it to God. Over you, Hallelujah. the King of Kings. Just cry out to God. Just cry out to the So Lord. let it rise like incense. My whole life Everyone, a fragrance. everyone. Every ounce Just worship
Worship the King of Kings. broken at your feet. Every breath is my offering. My heart cries, this lungs sing over you, my worthy King of Kings. Let it rise like incense, my whole life a fragrance, every ounce here broken at your feet. And every breath is my offering. My heart cries, this lungs sing over you, my worthy King of Kings. Oh my love, oh my love, oh my love, you can have it all. Oh my love, oh my love, oh my love, you can have it all. Oh my love, oh my love, oh my love, you can have it all. Oh my love, oh my love, oh my love, you can have it all. Oh my heart, oh my soul, all I own, you can have it all. Oh my heart, oh my soul, all I own, you can have it all. Oh my love, oh my love, oh my love, you can have it all. Oh my love, oh my love, oh my love, you can have it all. Oh my heart, oh my soul, all I own, you can have it all. Oh my heart, Sing it. oh my soul, all I own, you can have it all. Puso ko, buhay ko, ang lahat ibibigay sa'yo. Puso ko, buhay ko, ang lahat ibibigay sa'yo. Puso ko, Lahat ng buhay labi, ko, lahat ng ang tinig. lahat ibibigay sa'yo. Puso ko, buhay ko, ang lahat ibibigay sa'yo. Ibibigay sa'yo. Worship the King of Kings. Lahat ng labi, lahat ng mga kamay, Ibibigay sa'yo. ibigay natin sa Panginoon. Ibigay natin sa Diyos. Ibibigay sa'yo. Puso ko, buhay ko, ang lahat ibibigay Lahat ng sa'yo. tinig. Puso ko, buhay ko, ang lahat ibibigay sa'yo. 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 Worship right now. Surrender right now. Surrender Ibibigay right now. sa'yo. Ibibigay sa'yo. Ibibigay sa'yo.
Have your personal worship ngayong umaga. Have your personal worship ngayong umaga. Bigay sa iyo, God, aming buhay, aming puso, aming lakas. Oh, have your personal worship on your place right now. Receive the conviction from heaven. Surrender it to God. Sacrifice it to God. Have sacrificial worship on your place right now. Open your lips. Close your eyes. Let's all bow down and feel the presence of God in this place. Ang lahat ibibigay sa iyo, God. Masikin daraba Leon dororo momosi araraba. Have your personal prayer ngayong umaga. Just open your lips and appreciate His goodness. Every worship leaders, every church leaders, every dancers, every ministers, it's between you and God. Hindi pa tapos ang Diyos ngayong umaga. Just continue to close your eyes and open your mind, open your heart to Jesus. Surrender it to God. Have a sacrificial worship to God right now. It's between you and God. Close your eyes. Close your eyes. Close your eyes. Hindi nakakayang umiyak sa Diyos. Kung si Maria kaya niyang magbasag ng pinakamahal na pabango, you can just cry out to God. Hindi nakakayang umiyak sa Panginoon. Church, hindi tayo nagmamadali. Just cry out to God. Just cry out to God. We are not in hurry. Kung si Maria kayang magbasag ng mamaling pabango, what can you do to God? Ano yung kaya mong basagin sa harap ni Jesus? Right now. Thank you, Jesus. Nealera moso kerebe. Yelera moso kendere. Nalera moso kondira mama. Basagin mo ang aming puso. Basagin mo ang aming pagmamalaki. Basagin mo, Diyos, ang lahat sa amin. We want to surrender our life to you, God. Lord, break us. Lord, break us. Don't be shy to worship that you mean it. Hallelujah. Huwag kang mayang umiyak ng malakas sa Diyos. Huwag kang maya na sumamba sa hari ng mga hari. Be sold out to God. Be sold out to the Lord. Break my heart, Father God. What breaks yours? Neandoro mo se kalaraba. Neandoro loro mo si kanaraba. Naloro mo si. Naendere yalararama. Break your church, Father God. Lord, break your church. Break our hearts, Father God. Basagin mo ang mga puso namin na may pagmamalaki, na may pagmamataas, O Diyos. Lord, break our hearts and mold it. Rama senda rama loro mo ni ale de 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 de
Namarsukan na naman. Lororo. No. Te ale. Touch your people tonight. Touch your people this morning. Touch your people this morning, Holy Spirit. Touch your people, Holy Spirit. Touch your people right now. 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 Naramamasi. Narama. On your place. On your place right now. Don't be shy. Open your mouth. Open your lips. You can just raise your hands. You can just kneel down to God. You can just kneel down to God. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Nalaroromo. Derere. No dararama sikurorobo. Loromo si alaraba. Nea. Just cry out to God. Just cry out to God. Just surrender to God right now. 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 Hallelujah. Hallelujah. Lororo male. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga kapatid, nakikita po ng Diyos ang iyong iyak ngayong umaga. Mga kapatid, nakikita ng Diyos ang laman ng iyong puso ngayong umaga. Huwag kang mahiyang magsabi sa Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid, God sees your heart, even your mind. Just surrender it to the Holy Spirit. Mga magulang, God sees your sacrifices. Mga nanay, hallelujah. God's still waiting for your surrender. Hallelujah. Mga nanay, just surrender your heart to God. Mga kababaihan, you carry the next generation on your heart, on your womb. Hallelujah. 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 Continue to align your heart to Jesus. Continue to align your heart to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Nakikita mo ang aming puso. Kita mo ang aming buhay, O Diyos. We cry out to you, God. Holy. Thank you, Father God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. La mama senderere. No loro monderere bebe sikararaba. We will allot another 3 minutes right now. Just worship the Spirit. Worshiping in the Spirit. Just another 3 minutes before we close this in prayer. Hallelujah. Let's worship in the Spirit. Worship in the Spirit. Worship in the Spirit. Pray in the Spirit. Pray in the Spirit. Lororo le baba mama
No, 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 mo. Yendererererere, alararara, mama, sikenderere. Yolororo, mo. Oh, oh, oh. Thank you, Jesus. Thank you, Holy, Holy. Thank you, Jesus. We are holy, holy. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, God. Ikaw, Diyos. Just enjoy His stillness right now. Another minute. Just close your eyes. Let's all bow down and feel the presence of God. Close your eyes right now. Enjoy His stillness. Enjoy His stillness. He is here in our silence. He is here in our silence. Just close your eyes. Just close your eyes. Appreciate His goodness. Pasalamatan, puri, pasalamatan, puri, pasalamatan. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for your presence. Papasalamat po kami, Ama naming nasa langit, sa pagpapakita po ninyo ng mga mensahe na matagal lang naisulat, pero ngayon lang namin nakita, O Diyos. Patawarin nyo kami sa mga panahon na hindi kami uhaw, hindi kami gutom sa inyong presensya. Patawarin nyo kami sa aming mga panlalamig. Sa aming kamangmangan, O Diyos. Patawarin nyo kami, O Diyos, sa aming mga kahinaan. We just want to honor you ngayong umaga. Lord, kung may nakikita ka na para sa amin, mga pagmamalaki, pagmamataas, kayabangan, kasakiman, pagiging makasarili, Lord, binabasag po namin sa inyong paanan ngayong umaga. Pinapaalis namin, O Diyos. Hallelujah. Hayaan po ninyo, Panginoon, na ang lahat sa buhay na ito ay may offer sa inyo, O Diyos. We believe this is the best and highest form of worship. A surrendered life unto your feet.
humble life before you. Salamat po, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Sa nalalapit na pagtatapos ng mga araling ito, Panginoon, continue to open our heart, our mind, even our soul, na malakaran po ang mga mensahe ninyo. Salamat po, O Diyos, sa mga babaeng nagsakripisyo, sa mga babaeng sumunod ayon sa iyong kalooban. Tulungan nyo ang buong pamilya sa iglesyang ito na makasunod, makapagsakripisyo sa inyong dakilang pangalan. Maraming pong salamat. We love you, Jesus. We honor you. We have reverence on you. We respect you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. For the last time, can we extend our hands into heaven as we receive His benediction? Lord, muli namin itinataas ang aming pong mga kamay as we close this in your benediction. Mula dyan sa kalangitan, kayo po ang palaging maitaas at kami po ay maibaba. Mula dyan sa kalangitan, Panginoon, patuloy naming maranasan ang iyong pag-iingat, ang inyong habag, ang inyong grasya, ang lakas nagmumula lamang sa inyo, Panginoon. Ang pabor ninyo, ang pagsama ninyo, Panginoon, ang aming inaasahan. Hanggang sa amin pong mga reflection, impartation, kayo po, O Diyos, ang patuloy na mag-uhaw at maggutom sa amin. Patuloy mong pigain ang iyong mga salita sa aming pong buhay hanggang sinumabas ang bawat karas nito, Panginoon. Mabusog kami ng inyo pong mga salita. Maraming pong salamat. Salamat, Panginoon. Ikaw ang maparangalan, ikaw ang maitaas, ikaw ang madakila. Mga kapatid, mula sa kalangitan, tanggapin natin ang pagpapala, ang habag, ang biyaya, ang pabor, buhay, hindi kamatayan, lakas at pag-asa mula sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ang kapayapaan ay sumating lahat. Sa pangalan po ni Jesus, everybody will say, Amen. Amen. Bigyan natin ng pinakamalakas sa palakpak ang ating Panginoon, the best clap offering that we can give to God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabihin natin, thank you, Jesus. 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 Kumamay tayo ng 5 tao na malayo sa atin, yakapin mo ng mahigpit, lalaki sa lalaki, babae sa babae, sabihin mo, mahal na mahal ka ni Jesus. Mahal na mahal ka ni Jesus. Sige po, babae sa babae, lalaki sa lalaki, yakapin mo ng pinakamahigpit.